Okay, bakit ngayon sasabihin mong treason news, palibasa, binibintang mo kay Presidente Duterte? Panindigan mo yan. Pag napatunayan namin na si Noynoy Aquino ang nagsimula, di dapat sabihin mong treason news din. Dahil sa panahon ng administrasyon ninyo, Senator Antiveros, nawala ang Scarborough Shoals sa atin. Bago manira, siguraduhin na tama naman yung mga sasabihin mong panira. Dahil pag hindi ka magiging kapanipaniwala. Gross ignorance of the law ka naman. Mambabatas ka. Alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador. Pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino? Swerte ka na ikay pinagbigyan nga Trillanes ni Senator Enrile na hindi niya ilinabas kung anong pagtataksil na ginawa mo. Pero kung maalala nyo, binantaan ka talaga ni Enrile na pag di ka tumahimik dyan, lalabasan niya kung paano kataksilan ang ginawa mo. Spoksong Bayan, tinawag na walang alam sa batas si Ontiveros sa issue ng West Philippine Sea. Unahin ko muna yung gross ignorance of the law. Yun. Alam mo, ikaw, kung ikaw ay magpaparatang din naman at maninira ang puri ng ibang tao, siguro doon mo tama yung mga binabato mo. Una-una, treason. Anong klaseng treason, no? Kakatawa ka naman. Ang treason, hindi po pwede yung magawa kung walang digmaan. Palibasa, gusto mo na makipagdigmaan. Dahil akalain mo, si Uncle Sam sasaklolo sa'yo. Nako, nahehelo ka. Hindi para makipaggerang dayuhan sa Pilipinas. Bago magkaroon ng treason, dapat muna may digmaan. Yan yung mga makapili na panahon ng digmaan, nung pangalawang pandaigdigan digmaan, kumampi sa kalaban. Bakit? May gera na ba? Although hindi kita maintindihan, bakit gusto mo kasi magkagera? Dahil ba tutubo at kikita yung mga Amerikanong gumagawa ng bomba at mga baril? Abay, kailan ka pa naging kakampi ng mga tagagawa ng baril at bomba? At kailan ka pa nagnanais na gustong mamatay ang mga kapwa Pilipino sa gera na hindi natin mapapanalo? Alam nyo, wala pa rin alternatibo pagdating sa panlabas na relasyon kung hindi ang mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng mga karatig bansa na wala namang nagkaroon ng kasaysayan na hidwaan. Ni minsan, hindi naman tayo nakipaggera sa China. Bakit gustong-gusto nyo makipaggera ngayon? Dahil ba naninilbihan kayo sa inyong mga among mga Amerikano? Nako, ang treason po, hindi po pwedeng makomit kapag wala pong gera. Pero yung pag-traidor sa bayan po pwede po. Dahil mga gustong makitang mamatay ang mga Pilipino sa kausa ng mga dayuhan, yan po talaga ay pagtaksil sa bayan. Kami po, Senadora, ay umawit ng lupang hinirang. Ang mamatay na para sa bansang Pilipinas, hindi po para sa mga dayuhan. Ang mamatay na po para sa inang bayan, hindi po para sa mga bato-bato. At kinakailangan talaga, pag-aralan bago ka dumakdak. Yun nga ang sariling tribunal kung saan tumungo yung among presidente dati, nagsabi, hindi po pwedeng matrato na EEZ ang Ayungin Shoal habang ito'y militarized. At ito'y naging militarized dahil ginawa nga natin commissioned naval vessel ang Sierra Madre. At bukod pa dyan, kung treasonous itong sinasabi mo na di umano ay ginawa ni Presidente Duterte, ang nagsimula yan, yung dati mong presidente Noynoy Aquino. 2013 pa, inanunsyo ni Secretary Gasmin na pumapayag ang Chino kung ang delivery sa Sierra Madre ay tubig at pagkain, pero hindi sila pumapayag kung ito ay repair and construction materials. Kung treasonous yan, di dapat talagang ang unang malitis yung dati mong presidente. Kaya nga lang, namatay na. Pero pwede pa rin litisin yung mga Secretary Gasmin kung talagang krimen yan. Ang problema nga, gross ignorance of the law ka naman. Mambabatas ka. Alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador. Pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon? Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung ano estado ng batas ngayon? Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Bago dumakdak, isipin mo na hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan. May mga ibang nagmamahal din, kaya ayaw makita na mabaliwala ang buhay ng mga kasundaluhang Pilipino. Kung meron mang mamamatay, dapat yan ay pang-nasyonal na interes, hindi para sa baliwalang mga posturing. Hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Pinagbabawal nga po yan sa larangan ng international law. Yan ay criminal aggression.
At ngayon naman po, meron na tayong napagkasundo ang mekanismo para mag-usap ang bansang Pilipinas at ang China. Bakit kinakailangan pang makipagirian? Yan ang hindi ko po maintindihan. Sagutin niyo po yan. Anong mahihita ninyo kung mamamatay ang mga Pilipino sa gera na hindi naman natin mapapanalunan? Yan po ay pag-traidor sa pangnasyonal na interes. Hindi po triso dahil wala naman pong gera. Pero yun nga po, nakakalungkot ano na nangyari sa kalidad ng ating mga mababatas na ang basic na, alam mo sa Revised Penal Code kasi, Article 1 yan eh. Yan yung kauna-unahang krimen na nakasaad sa Revised Penal Code. Yung krimen ng treason. Bakit ka hindi mo malang alam kung ano yung krimen na yan? Bago manira, siguraduhin na tama naman yung mga sasabihin mong panira. Dahil pag hindi ka magiging kapanipaniwala. At sa totoo lang, hindi ka naman talaga pinaniniwalaan. Pero attorney, di ba itong agreement na ito ay matitrace natin way before panahon pa ng kanyang pinanungkulan din dahil naging ano din siya noon, parte ng di ba, gabinete, Pinoy administration. Oo, yan ang nag-appoint sa kanya sa PhilHealth na dahilan kung bakit sa tingin ng marami, siya finally nagwagi bilang senador sa pangatlong attempt, no? Ang nag-una, ang talagang nagpasimuno ng ganyang palisiya, Noynoy Aquino. Di administrasyon niyo yan. Bakit ngayon sasabihin mong treasonous, palibasa, binibintang mo kay Presidente Duterte? Panindigan mo yan. Pag napatunayan namin na si Noynoy Aquino ang nagsimula, di dapat sabihin mong treasonous din. Sisirain mo pa ang memorya ng isang namatay na. Bago magdakdak, tignan muna kung anong pinagdadakdakan. Ako, malaking bunganga ako, pero bago ako magbukas ng bunganga, nag-aaral muna ako ng pag may lumabas sa bibig ko, mapapaninindigan ko. Halika, sige, magdebate tayo kung pwede kang maglitis ng treason. One-on-one, Sige nga. Hindi naman po pwede dahil nga hindi mo alam kung anong batas. Hindi yan treason kasi wala pa rin gera. Pero pagtataksil yan. Kasi doon sa mga patapos niyang 16 beses ata siyang balik-balik doon, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Ang punto ko, bakit hindi niya tinawag na ganon? Yung parang inakusaan o sinabihan ng ganyan. Magkakampi kasi sila, syempre, no? Alam mo, ito lang aking masasabi. Pagdating sa pagsulong ng nasyonal na interes, lalo na sa usapin ng hidwaan sa teritoryo, dapat nagkakaisa ang Pilipino. Hindi dapat pinupolitika. Dahil gusto nyo lang magalit ng tao kay Duterte kung ano binabato niya. Bakit? May nawala bang ni 1 inch na teritoryo sa panahon ni Duterte? Wala po! Kung dumiskarte siya para hindi tayo mawala ng teritoryo, yan po isang ayon sa pangnasyonal na interes. Pero kung magpapatuloy ngayon ang mga pangyayari na talagang nagkakaroon tayo ng hardline, dyan po posibleng mawalan tayo ng teritoryo. Dahil yung ginawa ni Presidente Aquino at ni Senator Trillanes na nakipag-hardline sila sa China dahilan para mawala tayo sa Scarborough Shoal. Yan po ay kabahagi na ng kasaysayan. Bakit ba ayaw nating matuto sa kasaysayan? Bakit pa ulit-ulit natin gagawin at i-expect natin na ibang resulta? Sabi ni Albert Einstein, yan po ay kabaliwan na paulit-ulit mong gagawin at umaasa na iba't ibang resulta. Hindi po. Kapag paulit-ulit mong gagawin, consistent din po ang resulta dyan. Huwag na natin linlangin ang ating taong bayan. Kapag tayo nagpumilit, lalong hindi po natin mapapadalang pagkain na tubig doon at dahilan, baka kinakailangan lumikas ang ating mga kasundaluhan. Hindi po yung pagiging spokesperson para kanino. Kung hindi, spokesperson po ako dyan, doon sa mga kasundaluhan na posibleng ang magutom doon sa barko. Masama ba na ipaglaban naman ang kanilang karapatang mabuhay? Samantalang pwede naman sila manatili na hindi matitigil ang supply ng tubig at pagkain. Bakit gusto nyong matigil? Gusto nyo talaga magutom yung sundalo, tuluyan ang mamatay? Yan bang pagiging spokesperson para sa China? Hindi po. Yan po ay spokesperson para sa mga mahihirap na mga Pilipinong kasundaluhan na inaalay ang buhay para sa bayan. Pero hindi po dapat na mamatay para na walang saysay. Yun po ating sinasabi. Kung pwede naman manatili doon, hanggat kailangan manatili doon, na hindi matitigil ang tubig at pagkain, bakit kayo tututol? Bakit gusto nyong maputol yung pagdala ng tubig at pagkain sa kanila? Tapos sasabihin nyo, pagiging spokesperson yan para sa dayuhan. Excuse me po, ang pinangangalagahan natin, number 1, yung buhay na kasundaluhang Pilipino doon sa Sierra Madre. Pangalawa, yung karapatan natin na manatili doon sa Sierra Madre at huwag tayong mawala. Dahil sa panahon ng administrasyon ninyo, Senator Antiveros, nawala ang Scarborough Shoal sa atin. Attorney, ito bang mga issue na ito ay binabato sa inyo, sa Duterte, kay dating Pangulong Duterte, dahil nililihis nila
ang tunay na dahilan kung bakit nagiging agresibo itong China laban sa Pilipinas, lalo dyan sa West Philippine Sea? Well, hindi lang po paglilihis kung ano talaga ang dahilan na naging agresibo ang China sa atin. Paglilihis yan sa issue na hinaharap ng mga kababayan natin. Lumabas na naman ang mga latest surveys at talagang nangunguna pa rin sa atensyon ng ating taong bayan yung nagtataas ang presyo ng bilihin. Palibasa walang magawa ngayon itong administrasyon nito sa pagtaas ng presyo ng bilihin, linilin lang ang taong bayan na magalit na lang tayo lahat sa China para hindi na natin mapansin na sumasakit ang ating mga tiyan. Pero kahit anong lihis ng issue nila, yun pa rin ang sumatotal. Hindi mo po pwedeng baliwalain yung, ano ba tawag dun sa Tagalog? Kulob ng tiyan. Okay? Dahil yan po ay nararamdaman ng mga Pilipino. O di kaya nais nilang isisi sa inyo ang naging problema ngayon natin sa China, dito sa South China Sea? Well, ang naging problema natin, hindi natin alam kung anong pinasok na kasunduan ni Trillanes. Dahilan kung bakit nagkaganito ang sitwasyon. Hindi ko maintindihan kasi kung bakit isang senador na hindi naman na trained diplomat, siyang nag-volunteer para makipag-usap sa mga China na mga panahon na napakainit ng usapin. At saka, swerte ka na ikay pinagbigyan nga Trillanes ni Senator Enrile na hindi niya ilinabas kung anong pagtataksil na ginawa mo. Pero kung maalala nyo, binantaan ka talaga ni Enrile na pag di ka tumahimik dyan, lalabasan niya kung paano kataksilan ang ginawa mo. O ngayon, covered yan ng Freedom of Information ka, hindi mailabas-labas. Pero wag ka magtago sa sa kawalan ng Freedom of Information sa diplomatic relations dahil bilang isang tagapaglingkod ng bayan dati, meron ka pa rin responsibilidad talaga na ipaalam kung anong ginawa mo. Dahilan kung bakit nung ikaw ay naghimasok dyan, nawalan tayo ng teritoryo. Pero dapat sigurong tingnan ng taong bayan, attorney, tulad ng sinasabi po ninyo, kung nakabuti ba o nakasama itong agreement sa pagitan ng dating Pangulo at ni President Xi Jinping. Well, ang naging kasunduan lang naman is status quo, walang galawan. Anong naging resulta? Una-una, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Pangalawa, dahil nagkaroon ng kapayapaan, umusbong ang ating kalakalang, ang pamumuhunan at turismo sa panig ng Pilipinas at ng China. Ibig sabihin, nagbunga ang kapayapaan sa panig ng China at ng Pilipinas na mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Bakit po sasabihin, masama yan? Diba? Ang masama, yung makikipaggera ka, mawawalan tayo ng kapital. Gaya ngayon, na nangungulilat na tayo sa buong Southeast Asia region pagdating sa mga kapital na pinapasok ng mga Chino. Alam mo ba, nag-iisa na lang tayo sa ASEAN na parang empleyado ng Amerika ang ating presidente? O, sa nagpunta yung bagong panalo pa lang na presidente ng Indonesia, ang unang-unang pinuntahan, hindi pa siya presidente, China. At sabi niya, nais pa naming palakasin ang relasyon sa panig ng Indonesia at ang China. Si Anwar Ibrahim ng Malaysia, wala kaming pakialam kung ayaw ng Amerika yan, pero mananatili kaming tapat na kaibigan ng China. Ganon din ang sinabi ng Prime Minister ng Singapore. Bakit kayo mga Pilipino nais magkaroon ng digmaan na ang inyong teritoryo ang lugar na paglalabanan? At siyempre, ang Cambodia, ang Laos, ang Burma, lahat yan malapit sa China. Pati nga yung Vietnam na pinakamaingay pagdating sa hidwaang pinag-aagawang teritoryo, number 1 siya pagdating sa kapital na nakukuha sa China. Kasi nga dapat diskarte, dapat wais pagdating sa panlabas na relasyon. Itaguyod, isulong ang panasyonal na interes, pero yung mga bagay-bagay na po pwede ring isulong habang hindi pa nare-resolve, hindi pinagkakasunduan, yun ay dapat isulong. At yan ang naperpekto na ng mga Vietnamese. Yan ang dapat nating matutuhan kung paano ipaglaban ang teritoryo at isusulong din yung mga dapat pakinabangan ng Pilipinas dahil nga ang China ngayon ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong daigdig. Nako, katiting lang po. Sabi nga nila sa Ingles, a drop in the bucket lang ang nakukuha nating kapital kung ikukumpira mo sa Vietnam na mas matindi na makipaghidwaan sa China sa pinag-aagawang teritoryo. In fact, nung minsan, nagkaroon nga sila ng actual putukan. Mahigit 100 Vietnamese ang namatay. Pero ngayon, despite the fact na tuloy pa rin ang hidwaan sa pinag-aagawang teritoryo ng Vietnam at China, ay patuloy pong namumuhunan ang China dyan sa Vietnam. Bakit hindi natin magawa yon? Now, ito po, nakikita nyo sa screen nyo. Ito yung Global Opportunity Index. Tignan nyo naman po, bokya ang Pilipinas. Mabuti na lang merong Cambodia na mas malala pa sa Pilipinas. Mantakin nyo yan. Ang nakakatalo lang sa atin sa pinakapangit na oportunidad para sa mga namumuhunan sa buong daigdig ay Cambodia.
Ay nako, kapag magpatuloy itong mga ganitong mga pulisiya, pagpatuloy ang mga pagsasalita ni Ontiveros, ni Carpio at ni Trillanes na talaga binabanata ng China na pinanggagalingan ng kapital na dahilan kung bakit umuusbong ang ekonomiya ng ating mga karatig bansa, baka po in a few months lamang, wala pang taon, mauunahan na rin tayo ng Cambodia. Yan po ang katotohanan. Gising, gising, gising! Kinakailangan talaga imulat ang mga mata na tanging mga Pilipino lang ang magtataguyod ng pang-nasyonal ng interes ng mga Pilipino. Kaya, Well, kasi nga, kapag nagpatawag ka ng mga presidente, yan ay nagpapatunay na tinataguyod mo ang collective national interest. Nagkakaisa tayo sa ating mga paningin. Siguro, ayaw magpatawag dahil alam niya na taliwas na ngayon ang kanyang pulisiya sa interes ng mga Pilipino. Bakit ka magpapagamit ng iyong mga base militar? Siya ang kauna-unahang presidente of late mula nung pinaalis natin ang mga base militar ng mga Amerikano rito nung panahon na Senate President pa si Jubito Salonga. Ngayon lang po nagkaroon ng ganyan na hindi lang exercises ang pananatili ng mga Amerikano kundi gamit mismo ng ating mga base militar at meron pang mga preposition ng kasundaluhan at mga armas. Para kay? Sino ba kalaban natin at bakit nandun sa norte? Hindi naman nasa West Philippine Sea. Kung talagang ang mangpresyensya ng Amerika ay para dyan sa West Philippine Sea, bakit hindi na lang sila magbase sa Pag-asa Island? Nang sa ganun, ma-improve ang mga improvements doon. Sige nga, sagutin niyo ako. Dahil ang interes ng Amerika ay nandun sa Taiwan, hindi naman siya interesado dito sa pinag-aagawang isla. Ni minsan ba, mga kababayan, narinig nyo na ang mga Amerikano nagsabing kinikilala namin ang titulo ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla dyan sa South China Sea? Wala po. Ang bigkas nila palagi, kalayaan na maglayag. Hello? Hindi naman yun ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan yung titulo ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla at yung mga binubungang karagatan ng mga isla ito. Bakit ni minsan di nila sinabi, kinikilala namin ang titulo ng Pilipinas? And yet, ang mga Ontiveros, ang mga Carpio, ang mga Trillanes, akalain nila, sasaklolos ang mga Amerika sa atin dahil dito sa hidwaan sa teritoryo. Gumising po kayo, ha? Hindi nga nila kinikilala ang ating titulo dyan. Bakit naman sila makikigera kapag sa tingin nila, dihado tayo sa agawang teritoryo? Wala po silang interes doon sa ating kiniklaim na teritoryo. Ang interes nila ay yung kalayaan ng paglalayag. Except na siguro kapag makakuha ng langis. Kasi nga, dyan sa Recto Bank, no? Inaasahan na maraming langis dyan. Siyempre, tututol ang Amerikano kung sa panig ng Chino ang joint exploration dyan. Pero kung sa panig yan ng mga Amerikano, mga Texaco, mga Caltex, hindi yan tututol. Ang problema, dahil pinag-aagawan pa yung Recto Bank, papayag ba ang China? Hindi rin. So tayo, marami tayong gusto. Gusto natin gawing talagang moderno yung Sierra Madre. Wala sa kamay natin yan dahil meron nga tayong kahidwaan dyan dahil pinag-aagawan pa rin yung islang yan. Hindi yan mga isla. Yung shoal na yan. Ulitin ko po, hindi po yan isla ha. Yan po ay underwater at hindi po yan po pwedeng maging teritoryo na sakop ng soberenya. Yan po ay sakop na exclusive economic zone na po pwedeng lang tayo mangalap ng tanging yaman. Pero sang-ayon po sa paragraph 1161 ng Tribunal Award, dahil nga po ginawa nating military vessel yan at dahil ang mga Chino ay nagpapadala rin dyan ng Coast Guard, hindi po nila po pwedeng tratuhing EEZ yan. Ang ating panalangin doon sa Arbitral Tribunal kasama yung ideklara na yung pambubuli ng China sa ayungin ay mali. At dapat wag tayong harangin sa pagde-deliver ng supply. Pero ang sabi ng jurisdiction, ang sabi ng tribunal, wala silang jurisdiction dahil bagamat yan ay kapasok sa 200 nautical miles na EEZ ng Pilipinas, yan ay quintessentially militarized. Ibig sabihin, labas sa jurisdiction ng hukuman sa usaping EEZ ang quintessentially militarized sitwasyon na nangyayari po dyan sa ayungin. Nakikita mo ba, attorney, kasi nung nag-convince ang National Security Council kasama yung mga dating Pangulo sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte, ito yung naging basehan niya ng kanyang approach para dyan sa South China Sea? Sa tingin ko, ang na-realize ni Presidente, useless na magkaroon ng hardline. So kailangan dumiskarte talaga. Paano tayo manatili? Paano tayo hindi mapaalis sa mga hinawakan nating teritoryo? At paano maisusulong ang bagay-bagay na importante sa tiyan ng mga Pilipino, yung kalakalan at pamumuhunan. So yung collective wisdom, yung collective experience, yun ngayon ang ginawang gabay ni Presidente sa paggawa ng kanyang pulisiya.
Hindi natin sinasabi na walang karapatan ang Marcos administrasyon na gumawa ng sariling pulisiya. Talagang ang presidente ang chief architect of foreign policy. Pero hindi mo rin maaalis ang katotohanan na hindi naman si Presidente Marcos Jr. ang kauna-unahang taong hinarap itong problemang ito pagdating sa pag-aagawang teritoryo ng China, sa panig ng China. Yung ama niya ang unang-unang nagdeklara na kabahagi ng teritoryo natin yan. At nung panahon pa ng ama niya, alam na niyang meron ng hidwaan. Pero pag sa iyong gagawin sa mga darating na panahon, dapat matuto ka na sa karanasan mo. Wika nga ng kasabihan, no? Kung hindi ka babalik tanaw ang nakalipas, hindi ka makakatungo sa iyong papupuntahan o patutunguhan. So dapat tandaan din natin paano nagre-react ang isang bansa kung gagawin mo isang bagay, at dahil dito alam mo na kung paano sila magre-react, paano mo ngayon isusulong ang iyong pangnasyonal na interes. Kailangan maintindihan natin, yung mga karatig bansa natin sa ASEAN, bagamat sila yung mga BFF natin, sila rin kompetensya natin pagdating sa pag-iimbita ng kapital, no, para magbukas ng negosyo dito sa Pilipinas. Anong nakikita nila? Bakit sila pupunta sa bansa na ang gulo-gulo, no? Dahil nga baka mayroon pang hidwaan sa China. At ang hindi pa natin naiintindihan, ang China po ngayon ang pinakamalaking nangangapital sa Southeast Asia. Paano tayo magiging kasing sigla ng ekonomiya ng karatig bansa natin? Ayaw na nga mamuhunan dito ng mga Chino. Dahil nga ang perception nila ay dahil nga dito sa hidwaan ito, baka yung mga kapital nila ma-confiscate, no, anytime. Ayan, yung usapin for example dyan sa franchise ng NGCP na may investment ng mga Chino, yung mga pagbabanta ng mga congressmen na talagang mali daw yan. Anong gagawin ng mga Chino? Nag-invest na sila na kanilang pera rito, tapos ngayon bagamat inimbitahan pa sila ng Pilipinas mag-invest sa NGCP, ngayon may posibilidad na baka mabaliwala yung kanilang investment, di ba? Kung ikaw naman ang namumuhunan, bakit ka papasok sa bansa na hindi ka magkakaroon ng tiwala na hindi biglang kukunin ang iyong investment? Tandaan natin, kaibigan natin ang mga karatig bansa natin, pero kakompetensya din natin. Kung ikukumpira mo tayo sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, na kampante yung mga Chino na walang masamang mangyayari sa kanilang investment at patas ang laban, bakit sila pupunta pa dito sa Pilipinas? At yan ngayon ang problema ng Pilipinas. Yung perception, unang-una, na grabe ang politika rito, na kahit kailan, kahit anytime, pwedeng mawala, parang bula ang kanilang investment. At saka pangalawa, syempre, yung perception pagdating sa korupsyon. At saka yung ease of doing business, talaga naman po nangungulelat ang Pilipinas dyan dahil notorious tayo. At talaga naman, totoo naman, na talaga ang kalaban natin dyan sa ganyang perception ay Cambodia. Dahil talaga sa Cambodia ay lantaran din ng korupsyon. Pero kung kukumpira mo doon sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, abay nabawasan na nila eh. Ang solusyon naman talaga dyan, hayaan natin mga kapital ang iba't ibang mga lahi. Nang sa ganon, sumigla ekonomiya. Pag sumigla ekonomiya, tataas ang sweldo ng lahat, kasama na rin ang sweldo ng gobyerno. May mga ibang bansa, attorney, na halimbawa may mga foreign investors sila, mga ilang taon, bigyan mo na sila ng tax holiday. No, para mas the more silang mainganyo. Sa atin dito, parang ang daming tax na hinihingi agad Well, sa in mga fact, negosyante. dati meron tayong mga tax holidays. Tinanggal natin yan. So, ano pang incentive ng mga dayuhan na mamuhunan dito sa Pilipinas? Magulo na ang politika, terrible pa ang problema sa korupsyon, wala pang mga incentives. So, natural, saan sila mag-invest? Doon sa mga karatig bansa natin. Number 4 ata yung BFF natin na Estados Unidos. So bakit hindi tayo hinahatak ng Estados Unidos? Yun na nga. In fact, nangungulelat na mga Amerikano bilang mga nangangapital dito sa Pilipinas. No? Naintindihan ko naman yan kasi napakalayo natin, no? Unang-una. Pangalawa, meron silang mga karatig bansa gaya ng Mexico na meron silang free trade agreement. No? So mas mura sa Mexico, malapit pa sa kanila. No? Kaya naman doon sila namumuhunan. No? At syempre, pagdating doon sa mga pamumuhunan sa turismo, nandyan yung mga Caribbean states na mas malapit sa Amerika. Alam mo kasi yung mga mayayamang mga Amerikano, hindi naman nagpupunta yun ng Pilipinas, bagamat di hamak, napakaganda ng ating mga beaches dito. No? Dahil malayo ang flight, doon sila nagpupunta sa Caribbean. Kaya doon sila bumubuhos ng kapital pagdating sa turismo. Sa katotohanan nga po ngayon, tingnan nyo ang datos. China ngayon po talaga ang pinakamalaking namumuhunan. Hindi lang po dito sa Asia, pati po sa Africa. Okay. At speaking of Africa, 'di ba, meron tayong Filipino na company doon. Pinuntahan mo last time, 'di ba? Nakaabot na doon yung produktong Yung OIC, no? Ako si Don Carlos Chan, no? Congratulations po at talagang
you're truly a multinational corporation. Dalawa po yung Pilipinong company o tatlo siguro ang alam ko na talagang truly multinational. No? Yung Oishi, yung ICTSI at saka yung San Miguel natin.